Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Welcome po sa ating YouTube channel na The Encourager, na ang paong layunin ay makapagbigay ng kalakasan na nagmumula sa salita ng Diyos. Ang topic natin sa araw na to ay huwag kayong mga balisa. Sa English, do not be anxious. Atin pong basahin ang atin pong teksto sa araw na to. Filipos chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa English, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, through prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ano ang pagkabalisa or anxious sa English? Ito ay ang pagkabagabag ng pag-iisip na nagre-resulta mula sa pag-alala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon kinakaharap natin. Actually, lahat ng tao ay nakakaranas ng pagkabalisa or anxiety sa buhay. May ilan lamang nasanhi na mga pag-aalala ng mga tao ay ang mga walang ipon. Okay? Hindi sila financially stable. Yung iba, yung sa pagtanda, inaalala nila kung sino ang mag-aalaga sa kanila, lalo na at marami nang nararamdaman sakit sa katawan. Yung iba ay patungkol sa utang. Paano sila makakabayad ng mga loans, renta at mga credit cards? Yung iba ay sa sakit. Lalo na yung mga sakit na nangangailangan ng maintenance. May mga malubhang karamdaman kung gagaling pa ba sila. Tulad ng mga cancer, gano'n. Or sakit sa bato. Or sakit sa kidney na nagpapadialysis. Yung iba ay nag-aalala dahil sa pamamagitan ng pagmamaneho. Natatakot sila baka mapahamak sila sa kanilang pagbabiyahe. O yung iba naman, lalo na ngayon sa panahon natin, yung COVID-19. Marami po kasi ang kumakalamang sikmura, walang income. Paano kung magkasakit sila nito? Lalo na pati yung mga OFW, makakauwi pa kaya sila, no? Sa kanilang mga pamilya. At marami pang iba na mga pag-aalala mga sanhi ng pag-aalala. May lunas po ang ganitong klaseng nararamdaman ng isang tao. May lunas po, may antidote upang maalis itong ating pong pag-aalala. Tingnan natin ang pangako at katotohanan sa salita ng ating Panginoon, no? Na ating pong binasa kanina. Alam niyo ba na ang pag-aalala ay isang kasalanan? Yes? O ang pagkabalisa ay isang kasalanan? Dahil kung nag-aalala ka, ito ay ang pagpapakita mo ng kawalan ng pananampalataya na mayroon tayong tunay na Diyos na kaya niyang ibigay ang mga pangailangan natin. Lahat ay bibigay niya o binibigay niya sa atin tulad ng buhay, hangin, araw at iba pa. Kapag nag-aalala ka, ay parang sinasabi mo na sinungaling ang Diyos at pinagdududahan mo ang kanyang kakayanan at parang sinasabi mo na God is dead or natutulog lang ang Diyos. So tandaan po ninyo, ang pag-aalala ay isang kasalanan. Pangalawa, instead na mag-alala ka, ano dapat mong gawin? Manalangin ka. Ayon po dun sa verse 6b natin binasa kanina. Bilang mga mananampalataya o anak ng Diyos, dapat ay manalangin ka kaysa mag-alala. Sabi ni Apostle Paul sa ating pong teksto na binasa kanina, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ano daw dapat natin gawin? Prayer. So, una, prayer. So, ang prayer po, no? Ito po ang dapat, okay? O ito ay ang paglapit. Ano ba prayer? Ito ay ang paglapit o pakikipag-usap mo sa Diyos. Ito ay ang pagkilala mo kung sino nga ang Diyos. Ito ay ang pagtanggap mo na ang Diyos ay pinakamakapangyarihan at manlilikha ng lahat. Yun yung patungkol sa prayer. Ano naman yung sinasabi na ni Paul dito? Yung petition.
Okay, pag sinabing petition, ito ay ang pagbabahagi mo ng lahat ng mga kabigatan na iyong nararamdaman sa ating Diyos. Ito yung paglalahad mo ng lahat ng mga pangangailangan mo sa Diyos. Ito yung pagsasabi mo sa Diyos lahat ng nilalaman ng iyong puso at isipan. Sumunod naman ay yung word na thanksgiving. Ito dapat ang iyong attitude kapag ikaw ay lalapit sa Diyos na may dalang problema at pag-aalala. Ang puso mo dapat ay mapagpasalamat sa Diyos. Bakit? Una, dahil alam mong may Diyos na nakikinig sa iyong panalangin. Pangalawa, dahil alam mong may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Pangatlo, dahil alam mong may Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Bigyan kita ng halimbawa, si Job. Nung namatay ang mga anak niya, ano ang ginawa niya? Nanalangin siya sa Diyos. Nagalit sa kanya ang kanyang asawa. At sinabing, sumpain mo na si God. At pati mga kaibigan niya, mga kaibigan ni Job, ay di man lang nakapagbigay ng encouragement sa kanya. Pero andun pa rin ang pananampalataya niya sa ating Diyos. Bilang mga kapwa ko mananampalataya, dapat po ay gayahin natin ang attitude ni Job na nandoon pa rin ang pagtitiwala niya at pananalig sa ating Diyos. Okay, dako tayo sa ating third point. Mayroong pangako ang Diyos na makikita po natin sa verse 7. Ano itong mga pangako na ating po makikita? Una is kapayapaan. Yes, pinangakuan tayo na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ito yung kapayapaan sa ating puso at isipan na kahit anuman yung pumasok sa ating puso at isipan ay kalmado pa rin tayo dahil ang kapayapaang ito ay nagmumula sa ating Diyos. Inihahayag nito na tayo ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Yun po yung peace na binabanggit sa verse 7. Pangalawa ay yung pag-iingat. Okay? Ito yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Okay? Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay ang siyang patuloy na nag-iingat sa ating puso at isipan. Pinapakita nito na nung sinusulat ito ni Paul na bilang man of God ay gwardyado siya ng Roman soldiers na nakatayo at binabantayan siya. Alam ni Paul na secured siya dahil sa mga Roman soldiers na nakapaligid sa kanya. Ganon din ang kapayapaan ng Diyos na patuloy na nagbabantay sa atin para protektahan tayo, ingatan tayo sa mga masasamang pag-iisip at mga maling emosyon na manggugulo sa atin. Bilang pagtatapos, kaibigan, o mga kapwa ko mananampalataya, bilang ating pong conclusion, no? Kaysa mag-alala tayo, dapat ay manalangin na lamang tayo. I-focus natin ang ating puso at isipan sa ating Diyos na buhay at siguradong ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy na mag-iingat at magbabantay sa atin. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Nawa ay na-bless ka sa short message na ito at nawa ay nakatulong ito sa iyo. Kung nais mo pang makapakinig ng mensaheng patuloy na magpapalakas sa iyong buhay spiritual, ay pindutin lamang ang subscribe button at yung notification bell upang malaman mo kung may bagong upload na video. Maraming salamat. God bless you all.